Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Miss Karen. Welcome sa aking presentasyon tungkol sa kasaysayan ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon sa Pilipinas ay dumaan sa iba't ibang pagbabago, mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa makabagong panahon o sa kasalukuyan. Ito ay naglalayong ihanda ang mga mamamayan para sa buhay, trabaho at sa pag-unlad ng ating bansa. Pero ano nga ba ang mga partikular na pagbabago sa edukasyon sa Pilipinas sa iba't ibang panahon? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Ang unang panahon ay ang panahon ng mga katutubo bago dumating ang mga mananakop. Sa panahon ng mga katutubo, walang formal na paaralan, kung saan sa tahanan at komunidad lamang natututo ang mga bata. Ang pagkatuto ay natural na bahagi sa pang-araw-araw na buhay nila. Dito sa panahon na ito, tradisyong oral ang paraan ng pagtuturo, katulad ng kwento, ritual at awitin. Itinuturo rin ang mga kasanayan para sa buhay, gaya ng pagtatanim, pangangaso at pangangalaga sa pamayanan. Alam nyo ba, ang pag-aaral noon ay walang pagsusulit. Ngunit may pagsubok silang kailangan gawin sa araw-araw, katulad nga ng pangangaso at pagsasaka. Dito rin sa panahon na ito, ang mga magulang, nakakatanda at babaylan ang nagsisilbing guro nila. Ngayon naman, ang sumunod na panahon ay ang panahon ng mga Espanyol, noong 1565 hanggang 1898. Nang dumating ang mga Espanyol, naging formal at nakaayon sa relihiyon ang edukasyon. Layunin nilang palaganapin ang Kristyanismo, kaya umusbong ang mga paaralang parokyal. Itinatag din sa panahon na ito ang unang universidad tulad ng UST o University of Santo Tomas. Alam nyo ba, ang University of Santo Tomas na itinatag noong 1611 ay mas matanda pa kaysa sa Harvard University na itinatag noong 1636. Sa panahon na ito, limitado din ang edukasyon, kadalasan para lamang sa mga anak ng mayayaman o mistiso. Nakatuon din ang pag-aaral sa edukasyon sa relihiyon, pananampalataya at wikang Espanyol. Ngayon naman, pumunta tayo sa panahon ng mga Amerikano noong 1898 hanggang 1946. Malaking pagbabago ang dala ng mga Amerikano sa sistema ng edukasyon. Ginawa nilang libre at bukas sa lahat ang pag-aaral sa pampublikong paaralan. Ang Thomasites ang unang gurong Amerikano na nagturo sa mga Pilipino. Umabot sa hanggang 600 Thomasites ang ipinadala sa Pilipinas noong 1901. Sa panahon ding ito, itinatag ang sistematikong istruktura ng basic education, ang elementarya at sekundarya, at Ingles ang ginagamit nilang bilang wikang panturo. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, may layunin silang gawing edukado at demokratiko ang mga Pilipino. Ngunit bago pa man matapos ang pananakop nila, dumating ang panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, noong 1942 hanggang 1945. Nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas, nagkaroon din ng pagbabago sa edukasyon. Hinihingkayat ang paggamit ng wikang Pilipino upang mailayo ang impluwensya sa kanluran. Itinulak din nila ang kulturang Asyano bilang alternatibo sa kulturang kanluran. Ngunit, sa panahon ng digmaan, maraming paaralan ang nasira o hindi makapag-operate. Kaya maraming klase ang ginanap sa bahay, simbahan o kahit sa ilalim ng puno. Nang dahil din sa digmaan, naging limitado ang mga aklat, guro at oras sa pag-aaral. Lumipas ang maraming taon, nakamit din ng Pilipinas ang kalayaan. Pagkatapos makamit ang kalayaan, nagsikap ang Pilipinas na magtatag ng matatag at sariling sistema ng edukasyon. Dito dumami ang pribado at pampublikong paaralan. Sinisikap na ayusin ang kurikulum upang maging makabago at makatutugon sa pangangailangan ng ekonomiya at lipunan. Dinagdagan ang mga asignatura at reforma para maging mas epektibo ang pag-aaral. Alam nyo ba, noong dekada 1970, ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Education Development Decree of 1972 na naglalayong pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ngayon naman, pumunta tayo sa edukasyon sa makabagong panahon. Tinatampok dito ang kasalukuyang buka ng edukasyon sa Pilipinas. Dito na nagsimula ang pagsasama ng mga teknolohiya sa pag-aaral, katulad ng mga computers, internet at learning apps. Bumalik tayo noong 2020 sa mga panahon ng pandemic. Mahabang nagsara ang mga paaralan sa ating bansa. Kaya, lumaganap sa ating bansa ang paggagamit ng flexible learning, katulad ng online at modular learning. At gayon paman,
patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na pagandahin ang kalidad at aksesibilidad ng edukasyon. Bukod sa reforma na pinatupad ni Marcos, may mga mahalagang reforma ang tinatag sa Pilipinas. Ang una ay ang Bilingual Education Policy noong 1974. Sa policy na ito, nakikita ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo para sa iba't ibang asignatura. Ang pangalawa ay ang MTB-MLE o kilala bilang Mother Tongue-Based Multilingual Education. Dito naman, mother tongue ang ginagamit na wika mula kinder hanggang grade 3 upang mas madali ang pagkatuto. Ang huling reforma ay ang K-12 program, kung saan dinagdag ang junior at senior high school para mas handa ang mga mag-aaral sa kolehiyo, trabaho at negosyo. Alam nyo ba, ang Pilipinas ay ang pinakahuling bansa sa Timog Silangang Asya na may 10-year basic education cycle bago ito nagbago sa 12-year cycle noong 2013. Bago ko tapusin ang aking presentasyon, ano nga ba ang ating mga nalaman? Tara at ating basahin ang nakasulat. Ang sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago upang tumugon sa pangangailangan ng lipunan at ng pandaigdigang panahon. Ang layunin ay makapagbibigay ng dekalidad, inklusibo at makabuluhang edukasyon sa lahat ng Pilipino. At doon na nagtatapos ang aking presentasyon patungkol sa kasaysayan ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas. Naway meron kayong natutunan sa akin. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Paalam!